June 20, ano? Pag-usapan naman natin kung paano tayo sasabay sa signal na binibigay ni coach. Ayan. Kanina nagbigay si coach ng signal ng cell signal. So unfortunately, ako, iba kasi yung nakita ko kaya hindi ako sumunod. Pero ganun talaga. Iba-iba yung nakikita ng mga traders. Ah, si coach kasi talagang very sharp yung mata niya. So ako naman, minsan nag-experiment ako. Gusto kong gusto ko rin mag-experiment sa ginagawa ko. Pero kanina, unfortunately, na-stop loss ako. Pero ang pag-usapan natin, paano ba binigay ni coach yung signal? 'Di ba? Sabi niya, Asian market, sell ang signal pa rin natin. Sabi niya gano'n. Then, pag gano'n, punta ka na ng chart. For example, XAU-USD. Tingnan mo na kagad yung XAU-USD. Ano ba information? Yan. So, biglang nakita ni coach itong strength candles, bearish candle. Yan. Pababa, bearish. So, kinross niya yung support na to. Yan. This support kasi na to, nilagay ko to sa daily. Yung malaking yellow na yan, sa daily ko nilagay yan eh. Yan. Balikan natin yung daily. O, yun. Ayun siya. Ayun, yun. Yan. Yan. Kaya pagka pinindot natin yung 1 hour, ayun pa rin siya. Ayun siya. So, yung support siya, binutas. Ayun, binutas, di ba? Almost 50%. Ayan. And then, nag-retest. Ayun yung retest, yung buntot na yan. So, most likely, andito yung entry. Ayan, entry. Yung entry ni coach kanina, o kung kayo man pumasok kanina, somewhere here, ito yung entry niya. Dito siya. Kasi, kailangan patapusin to para makita niya eh. So, nung nakita niya, ayun, nag-retest. So, pumasok dito o somewhere dito sa rejection na to. Pumasok. Ayun yung entry. Tapos, nilagay dito yung stop loss. Stop loss, ito siya. So, ayan. Ayan o. Ayan o. Di ba parang may rejection yan? Ayan o. Ayan yung mga rejection o. So, yun ang naging stop loss niya. Pwede rin naman dito. Pero ito nga yung nilagay ni coach kanina. And then, naglagay siya ng take profit. Ayan. Take profit. So, yung take profit ni coach, ano ba yung naging dahilan niya? Bakit niya nilagay dyan? So, malamang tumingin si coach dito sa kaliwa. Ano ba yung nandun sa kaliwa? So, pagka medyo nag-minimize o zoom out tayo, meron tayo siguro makikita sa kaliwa. So, ano yung nakita natin sa kaliwa? Ito. Di ba ito? May strong rejection dito. Ayun, no? Tapos, dumiretso na sa taas. That is a very strong rejection, no? Bakit? Kaya strong rejection yun. Ayan, no? Di ba? Ito. Ayan, no? Ayan. 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 Di ba? Then, ayun siya. Kaya, malamang, yun ang isang dahilan kung bakit dito niya nilagay yung take profit. Ayan. Pwede nyo naman i-adjust. Dito, kung medyo kan kayo. Ito naman, medyo gusto nyo i-adjust o ibaba. Pero yun kasi yung naging reference itong breakdown ng candlestick. Diba? Ang naging breakdown ng candlestick is more than 50% nag-close sa baba. Kaya lang, ito ngayon, natapos na yung pagbagsak niya na yon. So, sukatin natin. Ayan. Crosshair, magmula dito. Halimbawa, let's say dito lang pumasok. Ilan ang TP niya? 92. 92 pips. Ang stop loss niya pala, 92 pips. TP niya, 194. Ngayon, bakit ang stop loss nasa taas? Simply because sabi niya sell. Ibig sabihin ng sell, bababa. So, ang stop loss mo nasa taas. At ang TP mo nasa baba. Yun. Okay? So, that is for XAU-USD.